Consuelo. Kung ayaw mo sa kanila, akin na yan. Oy! Oh, Bakit ganyan na itsura mo? darating ang Prince Charming ko eh. Bakit? Baka gusto mong asikasuhin muna yung kumakatok sa pintuan. Nandiyan na siya. Sandali lang. Siya ay kilala dahil sa kakaibang estilo sa pagganap niya sa mga papel niya na kung ating susuriin ay para bang napakahirap gawin ang mga ganoong papel, subalit, pag siya ang gumanap, ay natural lang niya itong nagagampanan. Kapag narinig mo ang boses niya ay, kahit di mo pa man nakikita, ay alam mo na kaagad na siya yon, dahil sa tinis ng boses, na para bang isang maliit na bata ang nagsasalita. Kaya naman, dahil sa kakaibang estilo niya sa paraan ng pagsasalita at kapansin-pansing pag-arte sa harap ng kamera, kung saan, ay epektibong-epektibo niyang nairarouse ang kanyang mga linya, ay madalas siyang kunin ng mga producer, at kilalang mga sikat na artista. Mayroon siyang kakaibang husay, at karisma sa pagpapatawa, kaya naman ay tumagal siya sa industriya. Sa simula, ay mga seryoso ang kanyang mga papel sa pagganap sa pelikula, subalit nang subukan niya ang pagsasalita na parang bata, ay nagustuhan naman ito ng husto ng mga manonood. Kaya ito na ang madalas niyang nagiging papel sa mga pelikula. At naging trademark na niya ito, na kapag narinig mo siya, ay alam mong siya na yun. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, balikan natin at alamin ang kwento ng kanyang buhay at kung ano ang naging sanhi ng kanyang naging kamatayan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit, at naging kapalaran ng ating mga iniidolo, sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Siya si Mirna Villanueva, na mas kilala sa kanyang screen name na Tia Pusit, isang Filipino actress, at komedyante sa mga pelikula at telebisyon. Nakilala siya ng husto, dahil sa kanyang kakaibang pagganap sa papel niya sa isang kilalang TV sitcom noong 1980s, na, Kasi Babae. Siya ay ipinanganak noong March 23, 1948, sa Quezon City. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Tia Pusit ay kapatid ng isang magaling at premyado ring artista, na si Nova Villa. Siya ay may 4 na mga anak, sa dati niyang asawa. Sa edad na 65, si Tia Pusit ay sobrang aktibo pa rin ang kanyang love life. Sa katunayan, ay nagkaroon pa siya ng karelasyon, sa mas nakakabata pa sa kanya, isang 27 years old na binata. Subalit, hindi rin tumagal ang kanilang naging relasyon, dahil sila ay nagkahiwalay din. Ayon pa sa isang balita, nagkahiwalay na di umano ang 65 years old na komedyanteng si Tia Pusit,
at ang boyfriend nito ng mahigit 1 taon, na 27 years old lamang. Ayon pa sa report, ay nakatakda pa naman sanang magpakasal ang dalawa, subalit hindi na natuloy, dahil nagkahiwalay na ang dalawa. Dahil sa kakaibang pagganap niya sa kanyang mga papel sa pelikula, at dahil marahil sa husay niya bilang isang artista, ay napabilang siya sa ilang mga pelikula. Narito ang ilan sa mga pelikulang kanyang kinabibilangan. Dorm Boys, noong 2012. A Journey Home, noong 2009, na pinagbibidahan nina Joe M. Bascan, Tony Gonzaga at Soliman Cruz. Bakit ba ganyan? Ewan ko ba darling, noong 2000, na pinagbibidahan nina Vic Soto at Dina Bonnevie. Huwag na huwag kang lalapit darling, noong 1997, na pinagbibidahan nina Earl Ignacio at Daisy Reyes. Hulihin, si Nardong Toothpick, noong 1990, na pinagbibidahan ni Herbert Bautista. At, Leroy Sinta, noong 1988, na pinagbibidahan nina Roderick Paulate, Romnick Sarmenta at Jess Tony Alarcon. Si Tia Pusit ay nagkaroon din ng mga programa sa telebisyon. Siya ay napabilang sa drama series ng ABS-CBN na Ikaw Lamang, sa sitcom ng TV5 na Confession of a Torpe, Bahay Mo Ba To, noong 2005, na isang programa sa GMA7, One True Love, noong 2012, Akin Pa Rin Ang Bukas, noong 2013, at ang isa pang drama ng ABS-CBN na Momay, noong 2010, at Maria Clara, noong 2011. Si Tia Pusit ay isinugod sa Philippine Heart Center, noong 2014, dahil sa kidney failure at aortic aneurysm. Dahil dito, siya ay sumailalim sa double heart bypass surgery, noong September 9, 2014. Subalit, dahil marahil sa edad, ay hindi na niya nakayanan pa ang kanyang karamdaman. Siya ay binawian ng buhay, noong October 2, 2014, sa edad na 66. Ang pagkawala ni Tia Pusit, ay isang malaking kawalan sa industriya ng pelikula. Subalit, ano't ano pa man ang mga naging kapalaran ng ating mga iniidolo, ay hindi naman kailanman maalis ang mga naging ambag nila sa industriya, kung saan, ito ay minsan ang nagpakilig, nagpasaya, nagpahanga, nagpaibig at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Nais ko lamang pong pasalamatan ang ating mga taga-subaybay na sina Teofista Tutor, Lani Cuevas, at kay Jade Mark Salvadea Timsay. Maraming salamat sa inyo mga lods, sa panonood, at pagsubaybay sa aking munting channel. Nawa ay, huwag kayong magsawang tumangkilik sa aking munting channel. Maraming salamat pong muli.